Yeah, I spit raps like a Hello kay Roland Fit Dad. Salamat sa iyong suporta ka-prakti. bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab Sa bodybuilding, maraming mga kuro-kuro, opinyon, paniniwala ng mga iba't ibang tagapagturo. Maging ng mga mismong bodybuilder ay magkakaiba rin ng pananaw tungkol dito. Kaya sino ang paniniwalaan mo ngayon? Ito ay walang iba kundi ang sarili mo. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng pagsubok sa mga iba't ibang kaparaanan. Gaya na lang ng mga kaprakti natin na kadalasan ang tinatanong sa akin ay kung ilang araw ba dapat ang pahinga bago mo ulitin gawin ang isang muscle group. Kapag sinabing muscle group, ito ay tumutukoy sa isang parte ng katawan na kung saan merong muscle. Gaya halimbawa ng chest. Muscle group ang tawag dyan sa chest. Legs, back, shoulder, biceps, triceps, ang mga ito ay tinatawag na muscle group. Kaya, halimbawa, kapag nag-chest ka ngayon, ilang araw ang dapat mong hintayin o palipasin bago ka ulit mag-chest. Sa pangkalahatan, subok na ng karamihan ang 2 beses na workout kada muscle group kada linggo. Ibig sabihin, 2 beses mo dapat i-train o i-workout ang bawat muscle group kada linggo. Siyempre, dapat gawin mo ito ng hindi magkasunod na araw. O dapat may pagitan ng 2 hanggang 3 araw bago ito ulitin gawin. Halimbawa, nag-chest ka ng Lunes, pwede ka ulit mag-chest ng Thursday o Friday. Ngayon, kung sakaling sinunod mo yung 2 beses kada linggo, subalit napansin mo na parang wala namang nagbabago sa katawan mo, maaari mong baguhin ito. Pero hindi pwedeng gawing 3 beses kada linggo ha, dahil ang 2 beses kada linggo ay maximum na ito na bilang para sa natural na paraan sa pagpapalaki ng katawan. Kaya imbes na dagdagan ng araw ng training, sa halip ay dagdagan ng araw ng pahinga. Dahil ang pinakadahilan ng hindi paglaki ng iyong muscle ay kulang ito sa muscle recovery. Ibig sabihin, hindi pa nakaka-recover yung nasira mong muscle mula sa pagbubuhat. Sa 2 hanggang 3 araw na pahinga. Kaya subukan mong gawin ang 4 na araw na pahinga bago mo ulitin gawin ang bawat muscle group. Ibig sabihin, kapag nag-leg day ka ng Lunes, mag-leg day ka ulit ng Sabado. At kung sakali, paglipas ng 1 buwan ay tila wala pa ring pagbabago, gawin mo itong 5 araw na pahinga. At kung sakali pa rin na talagang wala pa ring pagbabago paglipas ng 1 buwan, i-train mo ang bawat muscle group ng once a week o tinatawag ding ito na Bro Science Split Program. Ibig sabihin, kapag nag-tricep ka ng Lunes, tuwing Lunes mo lang gagawin ang tricep program. my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I Marami kasing maaaring maging dahilan kung bakit mabagal ang ating muscle recovery. Isa na riyan, kapag kulang ka sa protein intake o kulang ang kinakain mong protina. Ano-ano ba yung mga protina? Ito ay gaya ng itlog, manok, isda, baka, munggo, soya, hipon at iba pa. E paano mo malalaman na kulang ka sa protina? Timbangin mo ang iyong sarili sa kilogram o kilos. At sa bawat 1 kilo ng iyong bigat ay dapat tumbasan mo ito ng 1.6 hanggang 2 grams na protina. Kaya halimbawa, kung ang timbang mo ay 50 kilos, i-multiply mo ito sa 1.6 grams. Lumalabas na kailangan mo ng 80 grams na protina kada araw. Paano mo naman malalaman ang isang pagkain kung gaano karaming protina ang taglay nito? I-search mo ito sa Google. Halimbawa, i-type nyo ang egg protein content o di kaya ay chicken breast protein content.
Kunin natin halimbawa ang itlog. Ang isang medium size na itlog, ito ay nagtataglay ng 6 grams na protina. Buong itlog yan ha. Ibig sabihin, kasama ang dilaw nito. Upang makuha mo ang 80 grams na protina sa isang araw, nasa 14 itlog ang dapat mong kainin kada araw. Yan ay kung puro sa itlog ka lang kukuha ng source of protein. Pero kung sakali ang ulam mo ay kalahating pitso ng manok, na kung saan ito ay nagtataglay ng nasa 32 grams na protina, lalabas na 8 na lang ang kakanin mong itlog kada araw. Isa din sa mga dahilan kung bakit matagal makarecover ang ating muscle ay dahil kulang ka sa tulog. Sa pagtulog mga kaprakti, dito mas malaki ang naitutulong nito sa muscle recovery. Dahil may mga pagkakataon na kahit medyo kapos ka sa protina, pero kung kumpleto ka sa tulog, napupunan nito ang kakulangan. Dahilan upang mabilis pa rin makarecover ito. Ayon sa mga eksperto, kailangan nating matulog ng di bababa sa 7 oras kada araw upang makarecover ang ating muscle. Siyempre kapag mas mahaba pa sa 7 oras na tulog, mas maganda. Subalit kung ang problema mo naman ay ang pagtulog ng 7 oras, ibig sabihin, lagi kang puyat. Maaaring 6 na oras pababa ang naitutulog mo lang. Subukan mong bawiin ito sa dami ng protina. Halimbawa, sa nauna nating halimbawa na kailangan mo ng 80 grams na protina kada araw, ito ay na-compute natin sa 1.6 grams. Kung kulang ka sa tulog, gawin mo itong 2 grams. Kung saan, ito na yung maximum. Kaya lumalabas na kailangan mo ng 100 grams na protina kada araw. Pero hindi nito ginagarantiya na uubra ang ganitong strategy. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng tao na 100% na makaka-recover pa rin ang ating muscle sa ganitong paraan. Muli, dito natin magagamit ang trial and error. At naniniwala ako sa prosesong ito. Sapagkat dito mo malalaman kung ano ang paraan na aakma sa iyo at sa iyong genetics. Dahil alam naman natin na magkakaiba tayo ng genetics. Sa ating recap, unahin natin gawin ang 2 beses na training kada linggo sa bawat muscle group. Kung hindi ito umubra, dagdagan pa ang araw ng pahinga. Tiyakin mo rin na nakukuha mo ang dami ng protina na iyong kailangan kada araw at sapat na tulog upang makarecover ng husto ang ating muscle. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!